mahal tayo sa buhay na ipinag-pray ng 40 years with weeping? Baka wala pa, no? O baka nagsawa na tayo, pagod na tayo. Pero sa isang taong gusto niyang maligtas, ang isa sa kanyang mahal sa buhay, she need to pray a lot. At wala sa kanya ang 40 years compared sa isang lalaking mahal niya sa buhay para lang maligtas. So may mga panahon talaga po, mga kapatid, na ang soul winning na parang walang bunga. Sino dito ang hindi pa nabigo sa kanyang pagsusoul win at lahat ng kanyang na-soul win ay nakakilala sa Panginoon? Anyone? Di ba lahat tayo dumaan sa ganitong sitwasyon na mataimtim naman yung ating pag-share pero hindi pa rin tumanggap? Kasi bahagi po yon, mga kapatid, na kung yung mga panahon na yon ay may mga taong matigas na ang puso. Even the time of the Lord, ang daming matitigas na puso, very stiff-necked people, how much more at the end of this generation ay mas matigas po ang kanilang mga puso. Kasi papunta na po talaga tayo, hindi lang korupsyon sa politics, hindi lamang korupsyon sa ating government, even the whole world will be going to corruption. Makukurap na po talaga ang mundo natin. Kaya wala na po tayong maasahan sa mundong ito na ganon kadaling gawin. Pero ang maganda po rito, mga kapatid, kahit bahagi na po sa pagsisulwin na minsan walang bunga, nag-pray ka, nag-share ka, pero parang walang nangyari. Ganda pa naman ang paliwanag mo. Pero alam niyo po, ang sabi ng Psalm 126, they will shout for joy. Hindi po sinayang ng Diyos ang bawat luha. Hindi kailanman sinayang ng Panginoon ang ating mga panalangin, ang ating mga pagtitiis. And do you think na narito po sa atin ito, sa ating mga personal life, yung luha? Meron ba tayong mga panalangin? Meron ba tayong mga pagtitiis? Now, ang pamagat po ng marinig nyo today is sowing with tears, reaping with joy. Pagka nababanggit ko po ang salitang joy, hindi ko na nawawaglit ang ating kapatid na si Ate Joy. Parang lagi kong iniisip, siya yung taong laging masaya. Dapat ganun talaga, pag pangalan mo, parang may kaugnayan sa mga ganun salita, dapat talaga lagi kang, meron kang yung emoji na hindi na mababago, yung smiling face. Diba? Ngayon, kung pangalan mo yung Ampalaya, ay talagang mapait yung pagmumukha. Wala nang magagawa doon. Diba? Pero pag sinabing joy, ay talagang dapat the whole or your entire being shows the joyfulness. Kasi nga yung pangalan mo is joy. Okay, tandaan po natin, no? Ang pag-aani ng kaluluwa ay may kabayaran, luha, pagod, at tiyaga. Pero ang ani ay walang kapantay na kagalakan. Now, back to the story of Sister Lucita Soriano. Before Rodolfo Boy Garcia died, he became born again. Gaano kaya kasaya ang isang asawang babae that almost 40 years ay nanalangin just to see her husband ay ligtas. Hindi siya bibiguin ng Panginoon for 40 years. Pwedeng 10 to 20 years, parang hindi nakikita yung pagbabago sa buhay ng kanyang asawa. Ganun pa rin. Ang mga labas niya sa pelikula, rapist. Talagang pag tumaway, makademonyong pagtawa. Pero sa kabila noon, ang isang asawang babae na may takot sa Diyos ay nananatiling nananalangin na kahit yung kanyang asawa ay nag-aartista, kahit na hypocrite yung tema ng kanyang buhay, merong isang babaeng
nananalangin, na naniniwala tayo na merong Diyos na nakikinig sa kanyang mga pagluha. Gaano kaya kasaya ang isang babaeng katulad noon? Nanalangin na 40 years na may luha. Di ba? May luha. So ang tanong, how can we understand the principles of sowing tears and reaping joy? May mga principles din po. At baka sakali, alam nyo na ito. It's a reminder for everyone. So alamin po natin ang mga prinsipyong ito. Ito ang layunin natin today, alamin ang mga prinsipyong ito ngayon. Number 1, luha ng pananampalataya. Sino rito ang halos araw-araw lumuluha? Kahit na sa reliyon, di ba, merong mga santong lumuluha. At pag lumuha yung santo, kinukuha nila yung luha at pinagsasign of the cross. Kasi imagine niyo yung isang bagay na walang buhay, lumuluha. Yung katabi nyo ba, lumuluha pa yan? Saluhin nyo. Baka magbunga yan ng miracle. Luha ng pananampalataya. Abay, pwede rin, ano? Kung yan ay luha ng pananampalataya, ay pwede mong saluhin, ipahid mo sa iyong katawan dahil yung luha may pananampalataya. Luha ng pananampalataya. Yung tao na lumuluha may pananampalataya. Ayun. Okay, Psalm 126 verse 5, Then those who were sad, who sow in tears. Ang luha po dito, mga kapatid, ay hindi luha ng sakit. Kasi usually, pag tayo umiiyak, lumuluha. Bunga ng sakit. Bunga ng masama yung may mga pains tayong nararamdaman. Ano pa? Luha ng kalungkutan. Luha ng kawalan. Kawalan ng saya. Kawalan ng pera. Di ba? Pero yung luha po dito ay hindi lang basta luha, kundi luha ng pananampalataya na kahit mahirap, patuloy pa rin sa pagtatanim. Parang isa pong magsasakang nagtatanim habang umuulan. Basang-basa, hirap na hirap, pero alam niyang may darating na ani. Hindi po hadlang ang ulan. Minsan, iyon pa nga ang kailangan para tumubo ang binhi. Pwedeng, alam niyo po sa usaping pagtatanim, hindi lahat ng nagtatanim ay sa bukid nagtatanim. May kapatid tayo dito, nagtatanim sa paso. Pag umulan, nakakatakbo siya sa bahay kasi mababasa siya. Pero yung isang klase ng nagtatanim, maliwanag mga kapatid, sa mindset ng mga nagbabasa, for sure, sa Old Testament, ganito yung gawi nila. Sa New Testament, yung parang nagtatanim sila, naghahasik yung nagsasaboy ng binhi. Sa atin, mga kapatid, ang isang klase na nagtatanim, nakayuko. Sabi nga, maghapong nakayuko. Maghapong kasing nagtatanim. At hindi po pwede na kapag umulan, kahit yung panahon ng pagsulong nila sa bukid ay mainit at inabot sila ng ulan, hindi po nila iniiwan yun. Tuloy po ang kanilang pagtatanim kahit bumabagsak ang ulan. Tuloy ang kanilang pagtatanim kahit sila'y basang-basa. At sino po yun? Ito po yung mga inaasahan nating mga magsasaka. Ito yung mga taong nagtatanim ng bigas o ng palay na kinakain natin every day. Ito yung mga taong kahit hirap na hirap, iniisip po nila yung future. Ilang buwan ba bago umani ng palay? 4 to 5 months, parang ganon, 3 to 4 or 5 months,
Meron 3 season sila, 3 beses ng pagtatanim. Dito po sa parte ng Laguna, twice lang. Isang tag-araw, isang tag-ulan. At sa tema ng pag-aani, masaya po sila kapag tag-araw, mas marami ang ani. Pero sa panahon ng pagtatanim, hindi po nila maiwasan na sumilong man lang pag pumatak ang ulan. Kaya sa pagtatanim po, pwedeng ilan sa atin na nakaranas, pero marami sa atin ang hindi pa nakakaranas ng ganong klaseng pagiging farmer. At spiritually speaking, tayo po ay mga magsasaka ng ating Panginoon. Nagtatanim din po tayo sa paraang spiritual. Pero ang kahiban lang po, mga kapatid, minsan pag umuulan, hindi tayo lumalabas. Walang lumalabas. Nasabi ko nga po doon sa aking day group, minsan pagka tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, napipigilan na kaagad tayo ng ulan. Okay lang po yung bagyo. Okay lang na tayo ay wag na lumabas ng bahay kung si uwan ang darating. Pero kung yung ulan lang, katulad ng mga magsasaka, na pag pumatak ang ulan, tumitingala lang, kahit madilim ang langit, tuloy ang kanilang pagtatanim. At minsan sa panahon ng tag-ani, ganun din po. Summer na summer, biglang papatak ang ulan, pero hindi nila kailangan o hindi nila magawang iwan ang kanilang mga inani. Alam niyo, ang ginagawa lang, dahil bihira doon ang mga kubo na pwede nilang pagsilungan, nagtataklob lang sila ng sako. At yung kanilang mga inani na nawala na doon sa mga uhay ng palay, tinatakluban lang nila ng mga dayami para wag tuluyan o wag lubusang mabasa. Ganun po ang mga magsasaka sa bukid. Unlike nung sinabi ko na may mga ibang klase, ibang uri ng mga nagtatanim na kapag umulan, nakakatakbo agad sila sa kanilang sisilungan. Pero ang ganitong uri ng mga magsasaka, kapag inabot ng ulan, wala po silang masisilungan. Tinitiis nila ang basa. Tinitiis nila ang hirap. Nagtitiis sila sa kanilang kalalagayan. Ganyan po yung i-describe na salita ng Diyos. Pero sabi nga po, minsan ang ulan ang nagiging dahilan pa para magkaroon ng magandang bunga ang binhing mga inihasik. So ang hamon po, mga kapatid, kung umiiyak ka habang nananalangin para sa mga mahal mo sa buhay, ituloy mo lang. Kaya nga lang po, mga kapatid, isang personal na katanungan, kung iyong mga mahal ba sa buhay natin, kung wala pa kay Lord, iniiyak ba natin? Pwedeng sabihin, oo, magsasaka tayo ng Panginoon, nag-aasik ng bini, nagtatanim ng kanyang salita sa mga taong wala pa sa Panginoon, pero madali yun madali yung mag-share. Pero yung idulog sila sa Panginoon ng may luha, mga kapatid, meron pa ba tayo noon? Psalm 119 verse 136. I have cried a river of tears because people do not obey your teachings. Tingnan niyo po yung psalmist na ito, mga kapatid. Parang i-describe. Hindi, of course, hindi naman isang literal na rivers of tears. Maliwanag naman po yun. It is a figurative speech. Kaya lang, siguro, yung pagluha niya, walang tigil, walang humpay. Dahil yung kanyang yung bayan ng Diyos, yung mga pinili ng Diyos, ay hindi sumusunod sa aral ng Panginoon. Kaya itong nagsabi ng 119 verse 136, ang kanyang luha na i-describe niya na parang
bumabalong. Parang walang tigil sa pag-iyak. Dahil nakikita niya yung kanyang mga kababayan na walang pagsunod sa salita ng Diyos. So the psalmist knew something of God's punishment, the disaster, suffering, destruction which come on a disobedient and sinful people. So he wept. Imagine mga kapatid, di ba? Yung psalmist na ito, alam niya yung mga darating na pagkawasak, pagkasira, pagkadistract ng kanyang bayan, kaya ganun yung kanyang pag-iyak. Tayo po mga kapatid, hindi tayo pinipilit umiyak, pero dahil ikaw yung nakaranas na una kung paano kang pinatawad sa dami ng iyong kasalanan, pinatawad ka ng Diyos, madadama mo ang kondisyon ng wala pa sa Panginoon. That's why you cried. You will weep. Kasi alam mo na kapag yung tao hindi nakakilala kay Kristo, alam na alam mo kung saan pupunta. Tama? Kaya pag umiyak ka sa Panginoon para sa isang pangalan ng isang tao, hindi mo maiiwasang umiyak kasi kapag wala at dumating yung panahon ng pagliligtas ng Panginoon at wala ang taong ito kay Kristo, alam mo ang destruction na naghihintay sa Kanya and lalo na yung mga mahal mo sa buhay. Huwag lang mamaga ang mata natin sa pag-iyak dahil wala tayong perang gagastusin. Umiyak ka sa tao at higit sa mahal mo sa buhay na wala pa sa Panginoon dahil ikaw ang unang pinagpakitaan ng Diyos ng isang future plans niya na kapag ang tao hindi nakakilala sa Panginoon, they will die without Christ, separated from the Lord forever. Kaya wala po talagang iiyak para sa isang taong makasalanan, kundi ang mga taong unang inilabas ng Diyos sa kasalanan. Walang ibang iiyak na tao para sa mga taong nagkasala, kundi yung taong unang inilabas ng Diyos sa Ehipto sa pagkaalipin ng kasalanan. Walang ibang makakaramdam nun, kundi yung unang nakaranas ng kaligtasan ng Panginoon. Walang ibang makakaramdam ng hapdi ng impyerno, kundi yung unang taong pinatawad ng Diyos sa dami ng kanyang mga kasalanan. Wala, kundi tayo lang. Luke chapter 19, verse 41. Jesus came near to Jerusalem. Looking at the city, he began to cry for it. Crucifixion and suffering awaited him there, but he did not weep for himself. He was called, in Isaiah 53 verse 3, he was called a man of sorrows, but his sorrows were for the sad condition of others. Naalala niyo po ba yung istorya nung si Jesus ay, tama ba yon? Sa Biblia ba yon o sa tradisyon natin? Yung sinabi na si Jesus ay yung iniiyakan, pero ano ang sagot ni Jesus? Huwag niyo akong iyakan. Iyakan niyo yung inyong mga mahal. Tama ba yon? Correct niyo na lang ako. Hanapin niyo. Hindi kasi yung kasama sa notes ko. Imagine niyo po, kay Jesus, yung crucifixion mabigat, masakit. Pero he cries not for himself, just for others. Para sa iba yung kanyang lungkot. Para sa iba yung kanyang pagdadalamhati. Para sa iba ang kanyang luha. Hindi para sa sakit na kanyang nararamdaman. Diba? Sino makakaramdam nun? Tayo lang, mga kapatid. Let's cry for others, not for ourselves. Hindi tayo umiyak dahil hirap na tayo sa buhay, mahirap na ang buhay, puno pa ng korupsyon ang bansa natin, corrupt ang mga leaders natin. Maraming naglutangang kotse sa Cebu, huwag tayong umiyak sa kanila. Sa mga naganap na iyon, umiyak tayo sa mga taong napahamak dahil sa baha ng wala kay Kristo.
So bawat luha natin mga kapatid, ang bawat luha mo, binibilang ng Diyos, hindi po yan sayang. Pangalawa, Psalm 126 verse 6. Yung unang phrase mga kapatid, those who cried as they carried out the seeds. Yung tapat na pagtatanim kahit walang agad na resulta. Minsan po, ito ang dahilan kung bakit lahat tayo, minsan lang naman. Hindi tayo sinisipag kasi pag tayo ay nabigo, parang wala naman nangyayari. Di ba? Parang wala tayong nadadala sa Panginoon. Sa Marikina, pagpunta doon, yung mukha dito, mukha pa rin magkikita-kita doon. Kaya yung may namahal natin, pastor, nag-iisip na kung itutuloy pa ba natin o hindi. Di ba nakapanghihina ng loob? Napapasaya lang tayo pag oras na ng merienda. Pero ang malungkot doon, kaya tayo nagpunta para mag-estabilisa ng isang bagong gawain, hindi para sa atin mga kapatid, right? Hindi para sa atin, kundi para sa mga taong inaasahan natin, ay may gather sila doon. Parang mga isda na matapos nating hagisan ng lambat, ng pain, meron tayong isang sisidlan na pag-iipunan sa kanila. At doon aalagaan, tuturuan, patatabain para sa Panginoon. Pero, pag nakikita natin, dumarating ang araw ng linggo, para mas masarap na lang matulog. Lalo na pag maganda ang panahon, malamig. Malamig po ba ang panahon sa Amsterdam? Parang sarap sana sumama kahit 10 days lang, ano? Diba? Pag nasa Marikina tayo, malungkot tayo. Na may kaunting saya, lalo na ilang linggo na rin sumasama yung isa nating maglola. Kahit pa paano, naiibsan ng konti. Yung lungkot. Pero ganun pa man, sabi ng Biblia, sa isang tao lang, masaya na ang buong kalangitan. Kaya let's join sa kagalakan ng langit kahit papaano. Pero ang usapin pa rin mga kapatid, pag tayo po ay nagtatanim, di ba parang ang hirap dahil hindi mo alam kung magre-resulta ba ng maganda. Pero ganun pa man, isa sa mga prinsipyo, tapat na pagtatanim kahit walang agad na resulta. Maging mabuti at tapat tayong lingkod ng Panginoon. Tapat tayong pagdating sa pagtatanim. Tapat pa rin po tayo. So tandaan po natin may mga kilos sa kabila ng luha, hindi lang puro iyak o prayer lang. Kailangang mag-share din po tayo. May paglakad, may pagtatanim. Sabi po sa verse 6 again, as they carried. Dala-dala po nila yung binhi, yung salita, yung mabuting balita. Kahit sa hinaharap, wala pang magandang resulta. Yun po yung tamang katapatan. Na kahit wala pang magandang bunga, patuloy kang naghahasik ng mabuting balita. So bakit kailangan balanse? Kasi baka may mga kaisipan tayong pinagpipray ko naman sila. Bahala na si Lord. No. Tingnan mo yung katabi mo, kapatid. May bootleg ba yan? Tingnan mo lang. May bootleg yan? Yung walang katabi, wala kang makita, no? Ikaw may bootleg? Oh, kinis ko kayo. Di ba? Hindi ho yung bootleg na sinasabi ko. Bootleg. Dalawa yung legs niya. Ha? Left and right. Bootleg.
Nabisaya lang bagid. Butlig ba? Butlig. Pero yung bootleg, ibig sabihin, dapat balanse. If you pray, you should preach. Mark chapter 16 verse 15, ano po ang sabi roon? Jesus said to His disciples, "Go everywhere in the world and tell the good news to everyone." Tell. Hindi po sinabi na go and pray. Ang sabi ni Lord, go and tell the good news. So dapat balanse po. If you pray, then tell the good news. Pareho. Hindi po lamang puro iyak, kundi may paggalaw. Hindi puro panalangin, kundi may pagbabalita rin. So kailangan pareho, balanse, pray and preach or share or tell. Hindi po ito isang passive grief, kundi active obedience. Ano po yung passive grief? Meaning someone is not actively responding to what is happening. That is passive grief. So isang istorya, parang OFW na umalis ng bansa na may luha, pero walang dala ang pangarap para sa pamilya. Hindi po madali ang maging OFW, pero tinitiis para sa, sabi nga ng iba ay, sa kinabukasan. Diba, yung mga mag-a-abroad, wala pang sweldo, pero ang pangarap nila, para sa pamilya. Hindi pa sumasakay ng eroplano, pero ang dala-dala nila yung pangarap nila na magkakaroon sila ng sariling bahay at lupa. Hindi pa nga nakapag-a-apply. Ang pangarap ay gano'n na. May pagtitiis na po, mga kapatid, ang isang OFW. Hindi po madali. Hindi gano'n ang pagpaplano, pero may pagtitiis para sa kinabukasan. So, ganun din po ang mananampalataya, mga kapatid. Umaalis sa comfort zone, pero maghasik ng para maghasik ng ebanghelyo ng Panginoon. Alam niyo po, sa mga nasa bangka, nung si Jesus ay naglalakad sa tubig at nakita ng mga disciples, hindi lahat umalis sa comfort zone. Sino lang yung umalis? Sino yung nag-try? Kahit may takot. Kahit takot. Sino yung tumalon? Para sa lubungin si Jesus? Umalis sa bangka? Di ba si Pedro lang? Ilan ang Pedro sa atin, mga kapatid? At ilan ang natitira sa bangka? So dapat po natin tandaan, soul winning is not always convenient or comfortable. Gayunpaman, mga kapatid, kahit hindi mo pa agad makita ang resulta, keep going. Keep on planting gospel seeds. Kung walang pagtatanim, wala tayong aasahang ani. This is the best seeds for tomorrow's result. Sa ngayon, kung tayo nagtatanim, samahan natin ang pagluha, samahan natin ang pagtitiis, samahan ang paghihintay, dahil tapat ang Panginoon na nangako sa atin. Last, Psalm 126 verse 6, praise be, will shout for joy when they bring in the crops. Will shout for joy when they bring in the crops. Ani ng kagalakan na galing sa Diyos. Ani po yan, ani. Hindi po yan ani. Ani. Sabihin nga natin, ani. Will shout for joy when they bring in the crops.
parang may dating celebrative or celebration, ano? Masayang-masaya na sila kapag pag-uwi nila, bit-bit na yung kanilang mga inani. Alam niyo po, nung araw, dahil naranasan ko po ang pagsasaka, pag panahon ng tag-ani, one time nga po, inabot ako ng bagsak ng ulan. From 7 a.m., ginapas ko yung palay, yung pinag-aanihan ko, umaani po siya ng 75 kabanes, ang tawag nila. Maghapon ko po yung inihataw. Hindi pa naman ganong ka-modelo yung dyan sa Laguna. Pag yung po ay inani nyo, manu-mano po yun. Yung ang tawag merong shaku. At saka yung hatawan. Bit-bit ko po yun. Kasi pinag-isa ako nung kapatid ko, lumuwas dito sa Marikina. Ako na lang mag-isang nag-alaga ng palayan hanggang sa pag-ani. Pumatak po ang ulan nun. Hapon, pero buong araw na singkad ang sikat ng araw. Wala pong ulap nung panahong ang tawag sa amin, iniyayabat. Kasi ginagano. Hindi ko matigilan. Hanggang hindi natatapos. Hakot ko sa tabi, hataw ko yun. Isang tambak po yun, kasi 75 sako po yun, dapat kong tapusin. Putok na ho yung dalawa kong kamay, sugat-sugat na po yun. Pero habang sumasakit, sugat na yung kamay ko pag hawak ng tsako, lalo siyang humihigpit dahil lang nasa isip ko, kailangan kong tapusin. Pero alam niyo po ba na unang natuwa nung matapos yun at isinasako na yung may-ari ng palayan? Pero damang-dama ko yung pagod kasi mag-isa lang ho ako nun. Ganon ko na-experience yung pagpapalay. Kaya alam ko yung hirap ng mga magsasaka. Maarawan ka, maulanan ka. Pero may kagalakan kapag natapos mo at nakita mo na yung sako. Nakakatuwa lang pag sinasakuhan ka na, yung lata, pasasakyan sa'yo. Dikpiin mo hanggang kaya mong dikpiin kahit pumutok yung lata. Pag bumaba, lagyan mo uli. Yun yung sinasabi ng Bible na siksik, liglig at umaapaw. Huwag mong tigilan hanggang may puwang yung lata, saka mo isako. At kanya-kanya pong uwi yun. Walang tutulong sa'yo sa pagpunta mo ng bahay. Mula palayan na kung ilang metro pa yung layo, mula sa bahay mo, papasanin mo yun. Sarili mong pasan, sarili mong paghahatid sa bahay, ganun po kahirap ang magsaka. Kaya dito, yung sinasabi sa verse 6 na ito, will shout for joy when they bring in the crops. Sa verse 5, kung babalikan natin, dala-dila na nila yung binhi na may pagluha. Nagtatanim sila na may pagluha kasi nga hindi nila alam, hindi pa nila nakikita yung resulta. Pero itong last verse na ito, may galak na po sa kanila sapagkat bit-bit na nila yung kanilang inani. So ang ani hindi laging instant o mabilis, pero sigurado dahil andyan ang Diyos. At kapag dumating na ang pag-ani, hindi lang isa o dalawang bunga, dala-dala mo ang sheaves, ang masaganang bunga. So parang isang ilustrasyon na ang isang ina na dumaan sa paglelabor at sakit, pero pag narinig na niya ang iyak ng kanyang anak, lahat ng sakit at hirap ay napapalitan ng saya. Di ba? Yun lalo na po yung dumaan sa pag-iri. Magkaiba raw yung biyak at saka yung pag-iri. Kasi yung pag-iri talagang buong puwersa niya, ilalabas niya yung kanyang baby. May nanganak naman sa likod binibiyak para kunin yung sanggol. Meron ba nun? Dito? Wala. Wala. Dito yata.
Ayaw. So, ganun din po tayo, mga kapatid. Hindi po masaya, hindi malungkot din pagka tayo nagtatanim pa lang. Isipin na lang siguro natin na tayo nasa panahon pa lang ng pagtatanim. At ipanalangin natin na bago bumalik ang Panginoon, lahat ng pinagtaniman natin ay maani natin. Ang saya-saya siguro nun. Yung pinagtamnan mo ng luha, pagtitiis, kahit na yun at yun pa rin yung mukha, mga kapatid. Kung yun ang pinatatamnan sa atin ng Panginoon, pagdating ng araw, makita po natin yun. Baka magulat na lang tayo doon sa Gratians, maging puno ng maraming tao. Di ba? Inaasahan ho ba natin yon? O wala na tayong pag-asa? Kapatid, ang Diyos po ang nangako. Sa lahat ng pagtatanim, siya magbibigay ng magandang bunga. So sa evangelism, minsan mahirap, may sakit, pagtitiis, pero ang kaluluwang lumapit kay Kristo ay worth it all. So dapat lang po natin muling tandaan, maghintay ka ng may pananampalataya. Kung may isa sa 3 na ipinanalangin mo, ang naligtas dahil na rin sa pagpapagal mo, ang langit ay magdiriwang. Kung nga po sa mga sinirang ko dyan sa River Park, wala pa ako nakikita sa Gratians, pero okay lang. Baka isang araw, dumating na lang, dahil natamnan naman sila. At kung ulitin ang pagtatanim, tatamnan ko uli sila. Hanggang makita yung araw na aanihin naman natin sila. Di ba? So sa ating pong pagtatapos, ang pag-aasik ng salita ng Diyos ay hindi laging masaya, pero ang ani ay laging masaya. God sees your tears, honor your faithfulness, and He promised a harvest. So I challenge po natin ang ating mga sarili. Again, spend 20 minutes in prayer with weeping for the lost by name. Kung may mga kakilala ka by name, pray with weeping. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Mag-share ng gospel sa isa, kahit di mo alam kung aani ka o hindi. Tandaan po natin, ang luha ngayon ay pag-ani bukas. Di ba? Magtanim tayo, pumasa tayo, bukas may anihin tayo. Pangako yan ng Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinapasalamatan. Sa mga prinsipyong ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na may apply po namin sa araw-araw ng aming mga buhay bilang inyong mga manggagawa, Panginoon. Nakikisa po kami sa layunin ng langit, na ang langit ay nagnanais na mas marami pang tao ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Nais rin po namin, Panginoon, na mas marami pang mga kaluluwa mapunta sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Ama, bilang inyong mga manggagawa sa iglesyang ito. Mga anak mo, mga manggagawa niyo, mga lingkod ninyo, Panginoon, na inilagay dito sa Christ to the Philippines Marpi Church. Tulungan niyo po kaming patuloy na maging tapat, maging mabuti na mga manggagawa ninyo, Panginoon. Turuan niyo kami, Panginoon, ng mga estratehiyang mula sa inyo. Dahil naniniwala kami sa pagiging epektibo nito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pagbubuka ng aming mga bibig at pagbabahagi ng iyong salita, ma-convert sila, Panginoon, hindi dahil sa aming husay, kundi dahil sa conviction mo, Panginoon. Muli, para sa mga taong iniibig niyong makilala, sa mga taong ibig niyong maabot namin, Panginoon, mabahagian ang iyong salita. Ngayon pa lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus, maging mahal sa buhay, kaibigan, kakilala o mga estranghero man, Panginoon. Sa pagbabahagi namin ng iyong salita, buksan niyo ang kanilang mga kaisipan. Hipuin niyo ang kanilang mga emosyon.
Ibuin niyo ang kanilang mga will, Panginoon, ang kanilang mga determinasyon sa buhay. Upang sila'y lubos na makakilala sa iyo. Gamitin niyo po kami bilang iyong sisidlan. Gamitin niyo po kami bilang iyong mga kasangkapan, Panginoon. Gamitin niyo kami bilang iyong mga kamay at bibig dito sa lupa na may tapang, kabutihan, at katapatan sa paglilingkod sa iyo. Ama, turuan niyo kami, Panginoong, maghintay. Turuan niyo kami magtiis. Naniniwala kami dahil ito'y salita niyo, Panginoon. Naniniwala kaming ito'y magbubunga at magbubunga. Hindi kami panghinaan at panghinawaan. Kung nakikita man namin minsan, walang resulta, walang nangyayari sa aming pagbabahagi. Pero ginagawa at gagawin namin ito, Panginoon, dahil alam naming tapat ang nangako, tapat ang kasama namin, at ikaw yon, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa umagang ito. At dalayan ko, Panginoon, kung may meron man po mga personal need ang iyong mga anak, Panginoon, and they will cry for their personal needs, Lord, for Christ's sake, hear them. I-bless niyo po ang inyong mga anak. Continue to touch their lives, O God. Kung ano man yung mga personal needs nila, Panginoon, katagpuin niyo po ito sa madaling oras sa pangalan ni Jesus. Kung kailangan ng mabilis na pagtugon, Lord, we pray. And I beg you, Lord, bigyan niyo po ito ng mabilis na pagtugon sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po uli. Amen. Amen. Pagkakaloob ng ating pong tithes and offering, tayo po ay magbigay na may kagalakan sa ating pong Panginoon sa oras na ito. And pagkatapos po, si Pastor Ernel ang closing prayer and benediction. Di man
Yes, especially these days, the Lord is making the hearts of the Filipinos becoming tender. I mean, so that when the touch of God came, madali silang makakilala sa Panginoon. Ginagawang tender ni Lord yung puso ng mga Pilipino dahil sa calamity. Nagiging vulnerable, soft, nakakatawag sa Diyos. Amen? Vulnerable. Madaling lumapit sa Diyos. So, it is really the opportunity rin ng mga Kristiyano to pray for them. Amen? Ipanalangin natin sila. Yun ang the best prayer pagka may mga calamity na yung mga kababayan natin mangailangan ng Diyos. Mangailangan lalo na tagapagligtas. Meron akong pinost sa FB, sabi ko, let the typhoon came. Ikaw marami nagdi-disagree sa akin. Let the typhoon came, sabi ko, let the typhoon serve its purpose. Hayaan itong gawin yung layunin niya. Just like, alam nyo nung dumating yung bagyo sa panahon ni Jesus, no, di ba? Nung sinaway ni Lord yung bagyo, naalala nyo, natutulog siya, kasama niya yung mga alagad sa bangka. May bagyo na ba? Wala pa. Sa kwento. May bagyo na? Hindi nyo alam yung kwento. Yung natutulog si Lord, tapos yung mga kasama niya, yung mga alagad sa bangka. May bagyo na ba o wala pa? May bagyo na. Binabagyo na nga sila. Ayan. So, typhoon really allowed. Dumarating talaga yung typhoon. So, doon sa kwento, hindi naman sinaway ni Lord yung typhoon na huwag dumating. Ando na yung typhoon. Pero kailan sinaway ni Lord yung typhoon? When the followers of Jesus realized the need of a master. Nung nakita nila sa sarili nila, kailangan nila ng isang Jesus, ginising nila si Jesus. Amen? Nung ginising nila si Jesus, that's the time Jesus calmed the storm. Isn't it? So, ganun yung purpose ng bagyo. Let it come. Pastor, yung iba, nag-uurasyo impirata na. Yung iba pasyon, pastor, nananalangin na nalusawin ng bagyo. Pastor, nananalangin na. Pwede naman tayo manalangin, nakahabagan ng Diyos ang ating bayan, mga kapatid. Pero, don't insist we are not insisting our will sa kalooban ng Diyos. Amen? Na nagsasabi lang tayo, sana wag nang dumating. Pero hindi natin ipinipilit yung gusto natin sa bagyo. Amen. Let it come as the Lord's will. Kasi yun yung banggit ko sa atin. Ginagawang tender ng Lord ang puso ng mga Pilipino when calamities struck. When calamities comes. Doon sa kwento nga, di ba, yung mga alagad, hindi nila nakita, nakasama pala nila yung master nila. That they need not to worry. Pero it needs a typhoon para mas makita yung need of a Savior. Kasi pagka hindi sinasalanta ang mga tao, hindi nakakaalala sa Diyos. Di ba? So yun yung purpose nun. Ipanalangin natin yung mga Kristiyano na mapalakas. Tama yung prayer ng CB in Asia, pinost ni Sarah. Pray for fellow Christian to be strengthened by the Lord. Yun eh. Fellow Christian ang ipagpe-pray natin. That's why the message is,
very appropriate today. Amen. We need to cry out para yung ating mga kababayan ay makakilala talaga sa Panginoon. Dalawa yon. Yung mga Kristiyano, makita yung need of a master. Sinong master ng mga Kristiyano? Si Jesus. Pag nakita mo yon, the Lord will calm the storm. Makita ng mga tao na hindi man nakakilala sa Panginoon, the need of a Savior. Makita nila. Kaya pagka nasasalanta na, Diyos ko, tulungan niyo po kami. So that's the time that the Lord will rescue. To my purpose. Okay, so we will be singing this song. Ready na po? Ready na ba? -1 ito. Sige nga, kantayin natin. Do we have the lyrics, Ate Joy? Sige. Tayo tayong lahat. We have the lyrics. What was sown in tears shall now be reaped with joy. The word of the Lord shall not return void. Cast out your nets, all ye fishers of men. In the power of the Spirit, revival begin. Go forth! Go forth into the ripened fields, for they are white unto harvest. The time of reaping is at hand, for souls of men to be gathered in. What was sown in tears shall now be reaped with joy. The word of the Lord shall not return void. Cast out your nets, all ye fishers of men. In the power of the Spirit, revival begin. Go forth! Let's tell the world! Forth into the ripened fields, for they are white unto harvest. I must come. The time of reaping is at hand. Also, Souls of men to be gathered what in. was sown in tears, What was sown in tears shall now be reaped with joy. The word of the Lord shall not return void. Cast out your nets, all ye fishers of men. In the power of the Spirit, revival begin. okay. Yes! Yung lyrics is go forth into the ripened field. For they are ripe unto harvest. The time has come of reaping is at hand for the souls of men to be gathered in. What was sown in tears shall now be reaped in joy. The word of the Lord will not return in void. Cast out your nets, all you fishers of men. In the power of the Spirit, revival begin. There will going to be a revival in the Philippines, guys. Iiyak muna ang mga tao. Pero after that, there will be a revival. If we will cry out with them, let the souls be saved. Hallelujah. Hallelujah. In the power of the Spirit, we will reap in joy. Once again, go forth, go forth. Go forth into the ripened fields, for they are white unto harvest. The time of reaping is at hand, for souls of men to be gathered in. What was sown in tears shall now be reaped with joy. The word of the Lord shall not return void. Cast out your nets, all ye fishers of men. In the power of the Spirit, revival begin. One more time. Go forth. Go forth into the ripened fields, for they are white unto harvest. The time of reaping is at hand, for the souls of men to be gathered in. What was sown in tears shall now be reaped with joy. The word of the Lord shall not return void. Cast out your nets, all ye fishers
excited, Let guys. it begin in us. One more time, one more time. Medyo galaw-galaw naman. Galaw-galaw. Go forth into the ripe fields, for they are Hallelujah. harvest. Time of reaping is at hand, for souls are meant to be gathered in. There will be going to be a revival. What was sown in tears shall now be reaped. Iiyak muna tayo. Word of the Lord Shall not return void. Cast out your nets, all ye fishers of men. In the power of the Spirit, revival begin. Go forth. Go forth into the ripe fields, for they Pupunta tayo sa Marikina. harvest. Pupunta tayo sa LA. The time of reaping is at hand, for souls are meant to be gathered in. What was sown? What was sown in tears shall now be reaped with joy. The word of the Lord shall not return void. Cast out your nets, all ye fishers of men. In the power of the Spirit, revival begin. Go forth. Let's tell the world. Born into the ripe fields, for they are white unto harvest. The time of reaping is at hand, for souls are meant to be gathered in. What was sown in tears shall now be reaped with joy. The word of the Lord shall not return void. Cast out your nets, all ye fishers of men. In the power of the Spirit, revival begins. Yes. Yes, it will, Lord. It will. Hallelujah. We believe it. It will, Lord.